Magandang gabi po, Sir Kira. Isa nga po pala ako sa mga tagapakinig ng channel nyo. Tawagin nyo na lang po akong G kasi masyadong mahirap bigkasin ang pangalan ko. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko na hanggang ngayon ay takang-taka pa din ako kung normal lang ba yung nakita ko. Kasi hindi ko ito malimot-limutan. Medyo matagal-tagal na din po itong nangyari. Pero sariwang-sariwa pa rin ito sa aking isipan. Noon po ay madilim pa sa barangay namin. Wala pa po kasing kuryente noon. Lampara pa lang ang gamit namin noon at saka yung Petromax lamp. Nagkakaroon lang din po ng ilaw noon kapag nagpapaandar ng generator yung kapitbahay namin. Kasi noon, hilig namin na manood ng Betamax o ng TV. Ang tawag sa amin noon ay pasalida. Kumbaga ito yung sinehan namin doon. Magpapalabas sila ng mga pelikula. Tapos syempre may bayad. Pero hindi naman ganun kamahalan kasi nga libangan lang naman yon sa probinsya namin. 5 piso ang matatanda. Tapos piso naman sa mga kabataan. So ito na nga. Maggagabi na po nun. 6 PM. Nagpaalam na ako sa nanay ko na manonood kami ng TV kasama ang kapatid ko. Panganay po ako sa aming magkakapatid. Siguro 4 pa lang kami nun at puro kami lalaki. Isinama ko po yung pangatlo sa mga kapatid ko. Ang palayo niya po ay nene, pero lalaki siya. So umalis na kami nun. Nagmamadali kami kasi malapit nang magsimula ang palabas. Sobrang excited ko noon kasi minsan lang makakita ng palabas kaya naman minamadali ko pa yung kapatid ko noon. Ang bagal niya kasi. Nung nandun na kami, tuwang-tuwa kami sa palabas. Ang dami ring nanonood. Yung ibang mga walang pangbayad, nasa labas lang at sumisilip. So diyon na. Nung matapos yung pinapanood namin, naglabasan na yung mga taong nanonood. Pinatay na yung TV, pati yung generator. So wala nang ilaw. Pero hindi naman ganoon kadilim ang dadaanan namin kasi maliwanag ang buwan at bilog na bilog ito. Hindi rin kami natatakot noon kasi marami kaming kasabay sa paglalakad. Medyo maputik ang daan. Umulan pala. Di namin napansin. Habang naglalakad kami, may madadaanan kaming malaking puno ng mangga. At nung papalapit na kami dito, ay may nakita akong nakatayong aso sa may pader ng tangkal. Ang tangkal po sa amin ay yung kulungan ng baboy. Kulay brown po yung aso. Napakalaki nito at sa pagkakatayo niya, para bang nakatingin ito sa amin. Maliwanag po ang mata niya na parang umiilaw pa. Kitang-kita namin ito kahit na medyo madilim ang pwesto niya. Nakaramdam na kami ng takot nun. Tapos naisip ko pa na kung tatakbo man ako, paniguradong maaabutan kami nito. Kasi pasan-pasan ko po yung kapatid ko. Idagdag mo pa na maputik yung daan. Kaya talagang mahirap tumakbo kung sakali man. Wala pa naman kaming dalang ilaw nun. At umaasa lang talaga kami sa liwanag ng buwan. Medyo may kalayuan din ang bahay namin. Kaya halos hindi ko na maintindihan kung ano ang gagawin ko nun. Binilisan at nilakihan ko na lang ang paghakbang ko habang patingin-tingin sa direksyon ng aso. Nakakapagtaka lang kung ano ba yung ginagawa ng aso na yon. Para ba siyang nakatambay at nakatayo ito mismo sa ibabaw ng pader. Medyo mataas yun, kaya mapapaisip ka talaga kung paano siyang nakaakyat doon. Yun ay kung normal na aso yun. Habang naglalakad ako at buhat-buhat ko ang kapatid ko, ay hindi ako tumitigil sa paglingon-lingon doon sa aso. Nakatingin pa rin ito sa amin. Grabe na ang takot na nararamdaman ko noon kasi bali-balita sa amin
na meron daw gumagalang aswang sa lugar namin. Nagpatuloy ako sa ganoong paglakad at nung malapit na kami sa bahay ay doon na ako kumaripas ng takbo. Mabigat yung kapatid ko pero mabilis pa rin akong nakatakbo. Siguro ay dahil na rin sa takot ko. At sa awa ng Diyos ay nakauwi naman kami ng ligtas ng kapatid ko. Walang ginawa sa amin yung aso. Hindi niya kami hinabol o kung ano paman. Pero malaki pa rin ang hinala ko na hindi ordinaryong aso lang yung nakita namin. Kasi sobrang liwanag talaga ng mata niya. Nangingibabaw yun sa dilim ng lugar ng kinatatayuan niya. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana po ay mapili mo itong kwento ko. Maraming salamat po. God bless and more power sa channel mo. Magandang araw po. Ako po si Noel Balintag. Gusto ko lang pong ikwento yung tungkol sa lihim ng napangasawa ng angkel ng kaibigan ko. Ganito po kasi yun. Yung kaibigan ko po ay masasabi kong ulila na. Hindi pa naman patay ang mga magulang nila. Pero hiwalay na kasi ang mga ito. At ni isa sa kanila ay walang umako sa responsibilidad sa kanilang magkapatid. Kaya naman, yung tiyuhin na lang nila ang umako sa kanila. Sa kasamaang palad ay nakulong naman ito. Kung bakit? Hindi ko po alam. Hindi ko na rin naman kasi inalam pa. Mahaba-haba din po ang ginugol nitong panahon sa piitan. Kaya naman nung nakalaya siya, ay nagpaalam ito sa kanila na lalayo muna upang mapag-isa. Wala namang nagawa yung magkapatid kasi naawa rin sila sa tiyuhin nila. At isa pa, nasanay na rin naman sila na mamuhay ng walang ibang inaasahan kundi ang isa't isa. Nagpunta sa Mindanao ang angkel nila. Mga ilang buwan din ang itinagal nito doon. At pagbalik nito ay may kasama na itong babae. Ipinakilala niya ito sa kanila bilang kanyang asawa. Mabait naman daw ito. Nga lang ay parang may kakaiba sa kanya. Habang tumatagal ay mas lalo nilang napapansin ang mga kakaibang kilos nito. Matalim daw itong tumingin na akala mo ay palaging may gagawing hindi maganda, lalo na kapag wala ang tiyuhin nila. Palagi din nila itong nakikita na umaalis ng hating gabi, tapos bumabalik ito bago pumutok ang liwanag sa umaga. Pansin din nila ang kakaibang amoy nito. Parang palagi itong amoy kulob na langis at mas sumasangsang pa ang amoy nito kapag maggagabi na. Hindi nga daw nila malaman kung paano itong nagustuhan ng tiyuhin nila. Sigurado daw sila na hindi ito ang tipo niya. Isang gabi naiwan silang magkapatid sa bahay. Umalis ang mag-asawa at hindi nila alam kung saan pumunta. Hindi rin nila alam kung uuwi ito ngayong gabi o kinabukasan na. Pero hinintay pa rin nila ito. Subalit malalim na ang gabi ay hindi pa rin ito umuuwi. Kaya naman inaya niya nang matulog ang kapatid niya. Di pa man daw nagiinit ang likod nila sa banig, ay may naamoy na silang masangsang. Halos kaamoy daw ito ng tiyahin nila, pero mas mabaho pa raw ito. Di nila yun pinansin at pinilit na lang na matulog. Pero hindi nila magawa
kasi napakaalinsangan daw ng hangin na hindi normal dahil napapalibutan ng mga puno at halaman ang bahay nila. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng ingay sa bubong ng bahay. Parang may naglalakad at kumakaluskos doon. Tapos, nasundan pa daw ito ng mga pag-ungol at pag-angil na siya nilang ikinatakot kasi alam nila na hindi na ito normal. Marahan daw silang lumabas ng bahay para silipin yung bubong nila. Pagtingin nila sa taas ay may nakita silang isang babae. Gulo-gulo daw ang buhok nito at nakataas na parang nag-super saiyan. Meron din itong malalaki at matatalim na ipin. Tapos naglalaway habang nakatingin sa kanila. Naaninag nila ang mukha ng babae at nagulat sila dahil nakilala nila ito. Siya yung asawa ng tiyuhin nila. Lalo silang natakot nun at sa pagkataranta ay sa magkaibang direksyon sila tumakbo. Nagkahiwalay silang magkapatid. Di niya alam kung saan tumakbo ang kapatid niya, pero siya, sa bahay namin siya pumunta. Kinalampag niya ng malakas ang pinto namin habang nagsisisigaw ng tulong. Bilang anong oras na nun at himbing na kami sa pagtulog, kaya natagalan kami sa pagbukas ng pinto. Ako ang unang nagising sa amin at kahit halos wasakin niya na ang pinto namin sa pagkatok, ay hindi ko pa rin siya binuksan. Mahirap na. Nakikilala ko naman ang boses niya, pero tinanong ko pa rin ito kung sino siya at kung ano ang kailangan niya. At imbis na sumagot ay nagsisigaw pa ito ng hinahabol daw siya ng aswang. Kaya naman agad ko na rin siyang pinagbuksan ng pinto at pinapasok sa loob. Ginising ko sila tatay at ikinuwento niya sa amin ang nangyari. Tuluuhog na nga siya noon habang nagkukwento Saglit lang siyang natulala noon at nang maalala niya ang kapatid niya ay para siyang nataranta. Nakiusap siya sa amin na samahan namin siya na balikan ito. Pumayag naman si tatay. Nagdala lang kami ng ilang armas at asin. Pagdating namin sa bahay nila, tahimik at walang katao-tao. Wala na rin yung sinasabi niyang aswang na nakita nila kanina. Pumasok kaming dalawa sa loob, habang si tatay naman ay hinanap sa labas yung kapatid niya. Maya-maya pa ay narinig na namin itong sumisigaw habang patakbong lumalapit sa amin. Para kaming nabunutan ng tinik nun. Mabuti na lang at ligtas siya. Nagtago daw pala ito sa likod ng malaking puno. Nung gabi na yon ay doon na muna namin sila pinatulog sa bahay namin. At kinaumagahan ay inihatid namin sila sa bahay nila. Nandoon na noon ang uncle nila, pero wala ang asawa nito. Aniya, nagiinuman daw sila nung gabi nung magpaalam ito na iihi, pero hindi na daw ito bumalik pa. At sa sobrang kalasingan niya ay hindi niya na ito nagawang hanapin. Ikinuwento namin sa kanya ang nangyari sa magkapatid at hindi siya makapaniwala sa narinig. Sabi niya, hihintayin niya daw muna ang asawa upang kumprontahin ito. Subalit lumipas ang maghapon na hindi ito umuwi sa bahay nila. Dumaan pa ang ilang araw, linggo at mga buwan. Hindi na talaga ito nagpakita pa. Ang hinala nila ay siya talaga yung aswang na nakita ng kaibigan ko nung gabi. At malamang ay natakot ito sa posibilidad na nalaman na ng lahat ang kanyang lihim na pwede niyang ikapahamak. At sa malamang ay bumalik na raw ito sa lugar na kanyang pinanggalingan.
Hanggang dyan na lang po ang kwento ko, Boss Kira. Sana ay mabasa mo ito. Salamat. Hello po, Sir Kira. Ako po si Peter, 16 years old. Taga Mindanao po ako. Di ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar. Basta sa Mindanao. Mahilig po ako sa horror, dati pa man. Lalo na nung na-discover ko pa yung horror narration sa YouTube. At paborito ko po kayo ni na Pinoy Creepypasta at Creepy Macpansit. Gusto ko lang din pong ikwento ang karanasan ko tungkol sa mga halimaw na aswang na yan. Sana po ay magustuhan nyo. Pinauwi po ako noon ni nanay sa bahay ng lola ko sa probinsya para daw may makasama si lola. So, sumunod naman ako. Umuwi ako ng probinsya. Halos 5 oras din ang naging biyahe ko noon. At opo, mag-isa lang ako. Nasanay na rin kasi ako at nakabisado ko na lang din ang mga biyahe kasi madalas din kaming pabalik-balik noon sa bahay ni lola. Maganda naman po sa lugar. Pati na ang bahay ni lola, typical na probinsya style. Maraming puno, mga halaman at kung ano-ano pa. So pagdating ko doon, agad ako nagpahinga, kapagod kasi sa biyahe. At paggising ko, kumain lang kami ni lola. Tapos tulog na ulit. Hapon na rin kasi ako nagising nun eh. Bago po ako makatulog, nakaramdam ako ng pagkaihi. Yung CR ni lola ay nasa labas ng bahay. Kaya kahit takot ako, no choice. Paglabas ko ng bahay, medyo madilim kasi walang kuryente. Lampara o gasera lang ang gamit ni lola na liwanag. Pero okay lang kasi kita naman ang daan. Bilog kasi ang buwan nun. Bilog na bilog at napakaliwanag. Maya-maya, biglang umalulong yung mga aso ng kapitbahay ni lola. Kinilabutan ako kasi iba agad ang na-imagine ko. Mabilis po kasi ang utak ko sa mga ganyan kasi nga mahilig ako sa horror. Tapos may kumaluskos pa sa may talahiban. Kaya naman tinapos ko na ang pag-ihi ko. Minadali ko na lang kasi natakot na ako eh. Tapos noon ay pumasok na ako sa bahay at natulog na. Okay naman po ang pagstay ko doon sa bahay ni lola. Kaso tuwing gabi, palagi kong naririnig yung pag-alulong ng mga aso. Sobrang creepy. Talagang nakakapanindig balahibo. Sabi ni lola, wag ko na lang daw pansinin. Dumadaan lang daw yun. Nung sumunod pa na gabi, umulan. Malamig kaya maaga kaming inantok ni lola. Patulog na ako nun nang biglang mag-iba ang pakiramdam ko. Yung kaninang lamig at aliwalas ng hangin parang biglang uminit. Para akong nanlalagkit na ewan. Dahil doon ay nawala ang antok ko at nahirapan na akong makatulog. Ilang saglit pa ay may malakas na kalabog akong narinig sa bubong ng bahay. Nagulat ako. Pati si lola ay nagising din dahil doon. Sinenyasan ako ni lola na huwag maingay. May bisita daw. Tinanong ko kung sinong bisita. Tapos bumulong siya sa hangin nang walang boses. Aswang. Nanlaki ang mga mata ko at natakot ako noon siyempre. Tumayo kami ni lola at dahan-dahang pumunta sa kusina. Kinuha niya yung lalagyanan niya ng asin at iniabot niya sa akin yung itak. Humanda raw ako. Pinipilit kong kumalma noon, Boss Kira. Tapang-tapangan akong pumunta sa sala at pinakiramdaman kung nasaan na yung aswang.
Ilang saglit pa ay narinig ko itong gumapang sa bubong papunta sa tapat ng kinatatayuan ko. Tapos nun, naalala ko yung mga naririnig at napapanood ko sa horror. Ang sabi, sigawan daw at pagmumurahin mo daw ito. Sabihin mo na kilala mo siya kasi matatakot daw ito at kusa na siyang aalis kapag ganun. Kaya yun nga, ganoon nga ang ginawa ko. Sinigawan ko ito at pinagmumura. Sinabi ko na kilala ko siya kahit hindi naman talaga. Ang kaso, imbis na umalis at matakot, ay parang nagalit pa ito. Kinalampag niya ng kinalampag ang bubong ng bahay hanggang sa makagawa ito ng butas mismo sa tapat ng kinatatayuan namin. Natulala po ako nun at halos maihipa sa salawal ko kasi kitang kita ko yung mukha ng aswang. Kulay pula talaga ang mga mata nito at naglalaway pa na nakatingin sa akin. Para bang galit na galit. Nataod ako nun at natauhan lang nang magsaboy si Lola ng asin sa bubong. Napapikit ako nun at pagdilat ko, wala na ito. Di pa man ako nakaka-recover ay biglang may kumalabog sa pinto naman. Parang pilit itong binubuksan mula sa labas. Grabe na yung takot ko nun. Di ko na malaman ang gagawin ko. Tapos sa isang malakas na hampas ay nabutas o nasira yung pinto ni Lola. Kitang-kita namin yung kamay hanggang braso ng aswang. Mabuti na lang at alerto pa rin si Lola. Agad niya itong sinabuyan ng asin. At kitang-kita namin kung paanong nangisay at umusok ang braso nito. Medyo nahimasmasan na ako nun at akmang tatagain na sana ito nang bigla naman niya itong hugutin. Nakiramdam kami ni Lola. Inantay namin kung muli pa itong aatake. Pero hindi na. Umalis na pala ang halimaw na aswang na yun. Kinaumagahan nun ay pinaluwas na ako ni Lola papunta sa amin. Hindi daw ako titigilan ng aswang hanggat nandoon ako. Kaya paniguradong babalik at babalik daw yun. So umuwi ako sa amin. At pagdating ko ay ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Agad na pinabiyahe ni nanay si tatay. Umuwi daw muna ito kay Lola dahil baka ito naman ang mapagbalingan. Ilang linggo din ang itinagal ni tatay sa bahay ni Lola. Okay naman daw po at wala nang nanggambala kaya umuwi na rin si tatay. Grabe po ang karanasan na yun namin ni Lola. Hinding-hindi ko po talaga yun malilimutan. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Sana mabasa mo ito. Salamat po in advance. And God bless us all. Tapos bumabalik na. Tapos bumabalik. Tapos ang balik ay Tapos bumabalik ito bago pumutok ang liwanag sa umaga. Ang tangkal po sa amin ay yung kulungan ng baboy. Kulay brown. Kulay brown. What the fuck? A few moments later. What the fuck? Oh, come on. Kulay brown. Ha! Mga bobo!
Saglit lang siyang natulala nun at nang maalala niya ang kapatid niya ay para siyang nataranta. Nakiusap. Nakiusap siya sa amin. Bobo!